Yan. Maghanap tayo ng kape. Problema? Ay. 30,000 na yung binigay ko sa'yo ah. Oo. Paa, tuhod, legs, bulbul. Ingit kayo sa buhay ko, no? Magagalit sa'yo lahat ng mga construction worker. 12,000 na ang sahod mo, hindi ka namin ka-label. Pag uwi mo ng Pinas, pumunta ka sa akin, gagawin kitang katulong kasi yun lang din ang label mo eh, hanggang katulong ka lang. Yo, good morning mga kasord. Alas 4:07. 8 pala ng madaling araw. Mamubulabog ako ngayon. Lamig ah. Sino na ito? Maaga ako nagising ngayon dahil maaga akong natulog. Ito mga kasoward oh. Cellphone ni Kabangyaw. Madaling araw ngayon ha. Kasama yung power bank at saka yung ito oh. May nakapulot dyan sa labas si Chloe, anak ni Itibadit. Buti gising na o binigay sa akin kay Ria daw ito na cellphone. Ayun o. Puro buhangin kanina. Nilinisan lang ni Mrs. Buti gumagana pa pero may password to. Tanga-tanga talaga siya. Baklang yun. Lasing yun. Buti may nakapulot mga taga rito lang. Lasing yan sigurado. Kaya. Maghahanap yun mamaya. Kung hindi na pulot ni Chloe yun, pangatlong cellphone na nawala. Sabi ko nga, pag mumurahing cellphone pala, hindi nawawala. Pero yung dalawa natin binili na mahal, nawala. Diba? Kaya, huwag mo iyan yan. Huwag mo sabihin. Silent ko pala. Yan mo. Tawag ito. May password yan eh. Saka mo na ibigay pa nga isang linggo. Isang linggo bago mo ibigay para mabuwang siya. Kakahanap. Lasing yun. Diyan sa labas lang kila paring Junie. Siguro gumapang na yun pa uwi, hindi umabot. Naiwan yung cellphone dyan. Pero maiwan mo yung cellphone sa power bank. Pati AirPods. May pandesal na kaya ngayon? Meron na. Sakto. Alright. Gusto mo na ako? Love you. JJ, alis na papa. Huwag mo ilagay yung cellphone sa ulo ni JJ. Tsaka mga kasol, pasensya na sa mga kapitbahay ko kung mayroon mga nangangamoy dyan. Ako ang salarin. Ito itong kape natin. Ito lang. Hello? Wala ka ba to? Ano yun? Daga pa rin. Diyan na yung sa bintana. Ay, sa taas. Aray ba na? Wala. Kwenta. Wala na. Nandiyan na yung sabong. So, ang oras natin ay alas 4:30 na. Sana may gasolina pa. Meron pa. Right.
Dilim. Wow. Nakatay ng pandesal na malunggay. Nandyan pa kayo mga suki ko. Lights. Maliwanag na. Okay, nasa Ghost Town. Ghost Town. Morning. Lamig. 25 minutes, alas 5 na. Hindi ko alam mga ka-sword kung okay pa ba yung binibilhan ko ng pandesal. Tagal ko na hindi ginagawa to yung bibili ng pandesal tuwing umaga, tapos papandesal kami ng mga kapitbahay ko doon yan sa Bukana. Pero ngayon doon ako didiretso kay Kanuto. Para mag-start ang ating araw ng refreshing. Parang ghost town, walang katao-tao, you know, mga student. Uy, daming tao. Uy, ano yung bago? Dali. Ano ba yun? Nakakatakot mga ka-sword pagka madaling araw, tapos may mga intersection na ganito kasi minsan may mga lasing. Kaya mas nakakatakot. Meron pa akong gasolina. Oh, laki. Ibas yan. Hanapin natin yung binibilang kong pandesal na malunggay. Oh, lubak. Nasaan na kaya yung malunggay na yun? Wala, diba kaso yung tapat ng BPI wala na. Dati kasi nga yun DLTV. Nawala na yung malunggay doon na pandesal. Try natin dyan sa unahan. Uy, aso yun ah. Uy, tabi-tabi ka naman.
Alam ko meron dito eh. Pinaka matibay itong dito. Kung nandyan pa. Wala na rin yata. Aba, Alfamart. Wala na yung mga pandisalan dito. Ito, yun. Dun. Ay, sa wakas. May mga bago kayong pandesal to? Ano lang, 100 pesos. Yung bago, te. Yan. Sarap. Ito na lang ang hindi nagsara. Yung dito po, wala na rin, oh. Yung malunggay din na pandesal. Yung sa tapat ng BPI, nawala na eh. Doon ako bumibili dati. Ito na nag-init pa. Ha? Hindi, okay na. May bag ako. Thank you. Dami nito. Alright, ang oras natin ay alas 4:45 na. At let's go. Sakto mga 15 minutes nandun na tayo. Dandahan lang. Meron tayong mainit na pandesal, malunggay. Mga kasord, ang malunggay na pandesal, na-discover ko yan 2011. Mayroon ako naging amo sa Quezon City. Doon sa Cruz Naligas kami bumibili. Yan. No, sino may mga taga Cruz Naligas dyan? Matagal din akong tumira dyan. Pero hindi pa ganyan kabibiit. Ang malalaki pa yung pandesal dati. Yung, tsaka talagang malalasahan mo talaga yung malunggay. Ang sarap nun. Ngayon ano, ang liliit na ng pandesal na malunggay. Tapos nagulat na lang ako nung nasa Batangas na meron pa rin parang mga malunggay na pandesal dito. Sikat na pala talaga sila. At saka sobrang dilim. Sensya na kayo dahil standard na tong ilaw ng aking sniper. Yan. Siya, madaling araw pa eh. Yan o. Ay, may patay dun. Parang ghost town, no? Oh. Good morning! Good morning! Dito tayo sa madilim na part. At magdahan-dahan lang tayo mga ka-sowerd para sakto pagdating natin doon ay bukang liwayway. Sanay naman ako dito sa mga ganito. Dati pag umuwi ako ng Batangas, sa Subo, madaling araw doon daw sa tunnel. Dito pa kaya
Alright. 5 minutes na lang, alas 5 na. Ito yung area ng natipuan mga ka-sword na nakakatakot talaga noon. Area sobrang dilim talaga dito. Buti nga ngayon may mga ilaw na, may mga solar na. Kita nyo naman yan, hindi nagana yung ibang solar. Dito nagana lahat. Hindi na-charge siguro. Wow, dilim oh. Problema? Ay, Gasolina? na, Gasolina? hindi yung kwan. Pinaka payos. Payos. May ano dyan na kay Raya Patch? Oo ah. Ah, flat lang? Hindi yung may doon sa carburetor matagal na ko parang hindi na nagalaw yung pinaka piston niya. Ah, kalo kailangan ng tulong. Malapit na naman yun, yung kaya yan, yung mekaniko. Sige, sige. Okay, salamat. Naplatan lang pala sila mga ka-soward. Tatlo naman sila. Dito may ano dito. Ayun o. Dito lang yung kay Raya Patch. Ito pwede nang ayusin dito yun. Pero sarado pa yun. Pwede rin dyan. Yan, pagkaliwa nila palusong naman. Kaya kayang-kaya nila yun. Grabe ang lamig. Ah, sarap tayo. Maghanap tayo ng kape. Maghanap tayo ng kape. Ouch. Uy, nag-overshoot man ka. Ang lamig. Basa. Nakaulan siguro dito. Dahanan tayo. Basa. Huy, kalamig. Ah. Diretso man. Uy. Huh. Saan? Mga ano, fog ba yun o clouds? Fog yan, fog. Ang lamig niyan.
Nangangatog yung kalamnan ko. Meron na akong pinagkakapihan dati dyan na tindahan eh. Pagka umuwi ako ng Nasugbo galing sa trabaho, nagmumotor, dumadaan ako dyan eh. Ewan ko lang kung nandyan pa yan ngayon. So, linggo ngayon eh. Oh, ang lamig ah. Phew. Mainit pa naman yung pandesal. Wala na yung pinagkakapihan ko. Saan kaya banda yun? May tindahan lang dito eh. Wala na sila. Lumisilog. Sarado pa. Yun, baka may kapitol. Ayun nga yun. Ito yung pinagkakapihan namin lagi. Yeah. May kape sila. Dito nga ako lagi nagkakape. Ay, kape kayo, tay? Kape? Ayun. Kahit ito. Ayun, kape oh. Yan. Kape muna tayo. Gamot. Anong gamot? Yung alay lang. Yan. Tay, salamat. Ano kaya madala yun eh? Subok. Yan. Hindi kasi matik. Din muna. Tatakbuhin natin ang bahagya muna. Doon ako magkakape sa may ano? Palayan. Sige tayo. Opo. Yan. Oh. Yun. Galing yun. Oh. Tawas tatay sa akin. Nasaan kayo sa nanay dun? Mag-asawa yun sila eh. Sir, doon sa ulahan mayroong ano dyan. Yun pala ang purpose nun. Kape. Yan pala ang purpose ng part na yan. Lagayan ng kape. Ay. Kape tayo. Diyan tayo magkakape sa tuktok ng sa lambak ng pangarap. Oy, wag ka muna tuhoy basta wala akong isang kamay. Ano pa naman to? Pasaway naman to si Redford. Kape kayo. Right. Aray, init eh. Grabe, ang tulad mo naman. Ang aga-aga. Ito MCGI. Ano yung dating daan? Ang galing ng kape ko. Kaya ang technique dyan. Bossy, jogging oh. Jogging pala kayo. Kakape na ako. Ang ganda dito magkape mga kasogerd oh. Tingnan nyo naman yan. Oh. Wow. Ay, musta kayo dyan?
Ang aga-aga nyo maglandian ah. Mga kabayon to, lalaki na pala ng mga titi nyo. Hop! Hop, 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 hop. Dito na tayo, dandahan tayo dito ha. Uy. Yup. Oh. Tapos hop. Oh, diba? Oh. Ah. Oh. Ganyan ang technique dyan. Dandan lang. Deep rocks. Yo, diba? Tinatapunan ng konti. Up, secure the perimeter. Ah. Yeah. Okay. Woo! Sakto, 10 minutes para mag alas 6. Okay. Siyempre, lipat natin dito yan. Diba? Ah. Right. Hi! Ay, kape kayo dyan. Bumili ako ng Hansel kasi nakakaya eh. Kape lang bibili ko, 100 yung pera ko. Pero, di ba against the earth? Yan! Yung pandesal natin. Grabe ang lamig. 2 balot to eh. 250 na pala ang isa ngayon. Dati ano pala ito? 2 piso. Magkakape lang ako dito tapos uwi din ako. Dahil liliguan ko pa ng dagat si JJ. Sarap. Yeah. Ang ganda pa ng view ko. Ang kapa. Nakakasoberd. Ingit kayo sa buhay ko, no? Okay! Kaya sabi sa mga sulit, kung habang buhay itong pagbablog, malusog lang ang katawan mo, wala na, hayahay ka na. Pero hindi. Tuloy na magpatakbo ng mga motor. Nagmamadali siguro yung mga linggo naman. Dapat di off kayo, pasok kayo ng pasok, trabaho. Hop. Malulubat na yan. Daming dumadaan mga gwardiya. Kasi maraming mga resort dyan eh. Especially yung Pico de Loro. Daming mga gwardiya dyan. Shout out sa mga 5'9". Meron ako napanood mga kasuward na babae. Gumawa siya ng video about dun sa may nakipagkaibigan sa kanya. Nag-comment nga ako dun eh. Morning. May nakipagkaibigan sa kanya daw na lalaki. Tapos tinanong niya kung magkano ang sahod, sabi daw 12,000. Tapos parang nilait-lait niya yung 12,000 kasi siya nasa ibang bansa siya eh. Parang domestic helper yata siya. Tapos parang sinasabi niya na, anong gagawin ko sa 12,000? Hindi ka namin ka-level. Tapos ang trabaho daw ng lalaki ay security guard. Napanood niyo rin siguro. Siyempre kapag alam ko naman ang ginagawa ng mga nagpapaviral ngayon, gumagawa sila ng mga issue. Pero yun ay ano lang, kung magpapadala ka, magagalit ka talaga. Kapag siyempre gagamit ka pa naman ng security guard, eh alam niyo naman kung gaano kahirap ang ginagawa ng mga ang trabaho ng security guard. Tapos gaganunin mo na 12,000 na ang sahod mo, hindi ka namin ka-level, no? Ba may sinasabi siya, ang sama talaga. Hanggang sa natapos na lang yung video, wala man lang siyang it's a prank, 'di ba? Alam ko namang sarcastic lang 'yun. Pero hindi siya maganda panoorin kasi
Hindi man lang siya ngumiti. Parang seryoso ang buong video, seryoso. Seryoso. Tapos sabi niya, ang sweldo na niya doon sa ibang bansa ay 20,000, tapos ikaw 12,000, tapos security guard ka, ginaganon-ganon niya eh. Kaya syempre mga sir, na ano ako eh, na pinanood ko, tinapos ko talaga hanggang dulo. Tinapos ko hanggang dulo, kaya nabuisit ako. Nabuisit ako, nag-comment ako doon, sabi ko sa babae, pag uwi mo ng Pinas, pumunta ka sa akin, gagawin kitang katulong kasi yun lang din ang level mo eh, hanggang katulong ka lang. Talagang nag-comment ako doon sa mga sinabi ko. May nabuisit ako eh. Yan. Kaya pag gumawa kayo ng mga joke or mga ganyan mga magpa-viral talaga yun, lalo pag gumamit kayo ng mga trabaho na katulad niyan. Morning boss. Kape. Lalo yan, gagamit kayo ng mga kasambahay, driver. Yan yung mga trabaho na ano, yung mga marangal na trabaho na mahirap din na trabaho yan, yung mga security guard, no? So, kahit construction worker. Kapag kahit anong mga trabaho na gagamitin mo sa content, tapos lalait-laitin mo, ibababa mo, di ba? Ipagmamataas mo yung sarili mo doon sa kanila. Halimbawa, construction worker, sabihin mo, ikaw construction worker ka lang, ako 20,000 sahod ko dito, tapos ikaw makikipagkaibigan ka sa akin, construction worker ka lang, hindi kita ka-label, gaganunin mo. Tapos sabihin natin na nagjo-joke ka lang, pero sa buong vlog mo hindi ka tumatawa, mababash ka talaga noon, magagalit sa'yo lahat ng magagalit sa'yo lahat ng mga construction worker noon. Ganon din kapag gwardiya ang sinabihan mo, magagalit sa'yo lahat ng mga gwardiya, hindi lang gwardiya, lahat ng mga nagtatrabaho, yung mga family driver, kahit sino man, kasambahay, ganon, di ba? Kaya okay lang man magpa-viral ng ganyan. Maraming gumagawa ng ganyan na lait-laitin, pero pagdating sa dulo, so joke lang yun, prank, okay lang yung gano'n, matatawa ka na lang kapag tinapos mo yung video, no? Kung hindi mo man tapusin, magagalit ka, may maraming mag-comment, marami naman silang mababasa doon na buti na lang tinapos yung video. Yung napanood ko talagang hindi tinapos yung ano eh, natapos na lang yung video. Hindi ko lang alam kung putol ba yun, pero parang hindi naman. Buisit ako, nakakabuisit, di ba? Dapat sinabihan sa dulo na joke lang. Alam ko joke lang yun, pero dapat sa video mismo sasabihin mo na joke lang, sa dulo prank. Kasi kung hindi mo sasabihin yun, talagang ang mariregister sa mga tao nun, nilait-lait mo yung gwardiya, di ba? Ang sarap ng pandesal. Kaya sana mapanood niya to. Hindi ano yun, hindi tama yun na ikaw domestic helper ka sa ibang bansa, tapos sasabihin mo 20,000 ang sahod mo, tapos sasabihan mo yung gwardiya dito na 12,000 na ang sahod, tapos hindi mo ka-label. Tang ina, yung 20,000 mo maliit lang yan sa mga sahod ng mga gwardiya dito. Baka hindi gwardiya yung nakausap mo, baka isang linggo lang yung 12,000 na yun. Wala nang 5'9" dito sa Pilipinas na sumasahod ng 12,000 a month, ha? Lalo pag yung mga gandang agency. Ang alam ko, comment niya kayo, baka may mga 5'9" dyan. Ang alam ko, pinakamababa yatang sinasahod ng mga gwardiya ngayon. Pinakamababa na siguro yung 15,000 sa isa kinsinas yata. Tama ba ako? Or mga 10 kinsinas. Baka hindi lang. Kasi nung driver ako, yung mga gwardiya doon sa building na pinagtatrabahoan ko, ang pinakamababa na sinasahod 30 eh. Gago yung babaeng yun. Gumanon talaga yung tainga. Alam nyo namang napaka-toxic na ngayon sa social media. Yung lahat kasi ng tao ngayon may cellphone na, may pinag-aralan o wala, nakakapag-comment na. Kaya iba-iba ang opinion ngayon sa social media. Kaya ingat tayo sa mga pinupost natin. Ako maingat ako, pero yung sa mga bunganga ko,
pagmumura, minsan bastos, wala, okay lang, hinahayaan ko na yun. Hinahayaan ko kahit may magalit sa akin. Pero yung mga ganyan mga bagay na manglait ka ng tao na nagtatrabaho ng marangal, never kong ginawa yan. Para sumikat, para makahakot ng views, ang sama. Baka mamaya dumaan ka sa lugar nila, tapos nakilala ka, bugbugin ka pa. Pero ang sarap talaga dito, oh. May signal kaya? Zero balance. Walang signal. Nausok pa yung kape. Ganda. Tanawin. Yung puti na yan, oh. Fog yan, fog. No, kaya yan, oh. Yan. Fog yan, oh. Sa bundok, eh, oh. Yan, hindi yung makapal yung ito, to. Yan. Fog yan, eh. Yan, oh. Tutulin nila, oh. Wow. Picture mo na. Ang sarap mag-almusal. Ay, mag-pandesal. Yung sa buong natin. O, diba? The best. Isa pa. Ba. May mga bata doon. Pag pumunta dito yung mga yan, ayayin ko yung magkape. Ay pandesal. Dito ang bala ko jogging. Dahil isang diretsuhan mo lang. Kaya lang sobrang delikado. Dahil siyempre hindi mo maiwasan na yung mga, ikaw maingat nga yung mga sasakyan, ang tutulin dito sa diretso. Hindi naman natin sinasabi, anticipate mo na lang ba na sakali may mga aksidente tapos madamay ka. Yung iba nga natutulog na lang sa bahay nila, nadidisgrasya pa, babangga ng mga truck. Zombie world. Hoy, kape. Ba't nandiyan ka? Yan pala magandang kuha, eh. Oh. Wow, ang ganda, oh. Ayan sila. Mga bata. Kaya natin magpandesal. Sana hindi ako kilala para iyain natin mag-subscribe.
Kape. Ayun naman kayo sa vlog ko. Ingat kayo. Sige po. Hindi ako kilala. Hindi ako kilala mga kasulod. May nagalit pa naman sa akin sa Facebook dahil yung clan daw nila pinapanood daw ako. Tapos nag-post ako ng basto sa Facebook. Nagalit. Yung mga anak daw niya maliliit nanonood daw sa akin, tapos ba't daw ako nag-post ng utin? Normal lang naman yung utin. Ano mo mga taong to? Turuan niyo yung mga anak niyo ng mga ganong mga salita. Huwag niyo ilihim yung mga ganon. Kape! Kape, kape! Para sa akin ha, mga bata, okay lang na malaman nila or gamitin nila yung word na puke, titi, utin. Sa maayos na sentence, hindi yung para sa mga magulang ha, para sa akin lang to ha. Yung pinost ko nga sa Facebook, hindi nga ako gumamit ng word na titi, ano man, pek, puki, wala mong sinabi ganun. Utin, Bisaya yun eh. Pero, mga anak niyo mga huwag niyo itago yung mga ganyan kasi normal lang naman yan na, sabihin, man, di ba, sabihin ka sa mama mo, ang kati ng puki ko. Sa mama mo naman yun, di ba? Eh kung, pero pagka sinabi mo sa public, yung, diba, kasi may yung ibig ko sabihin mga ka-word, yung depende sa paggamit mo ng sentence. Meron talagang mga word na gagamitin mo talaga siya para doon sa pangungusap. Wag yung gamitin mo sa mababastos yung kapwa mo, yung ganun, o sa bastos talaga ang intention mo. 'Di ba? Na gamitin mo yung mga word na ganun. Diba? Kasi normal naman talaga yun eh. Ano ba ang Tagalog ng vagina? Eh, di ba puke? Oh. Kung iisipin mo na masama talaga yun. Pero at dapat alam ng mga anak mo yun na ganun talaga ang word na yun. Ano bang Tagalog ng penis? Oh. Penis ba ang titi? Oh. Titi naman talaga yun eh. Di ba? Yung iba kasi ayaw nila na bigkasin ng mga anak nila yung ganung mga salita eh. Yun talaga yung part ng katawan mo eh. Tuhod, legs, diba? Paa, tuhod, legs, bulbul. Abay pa. Titi. Atin lang no. Ay mga bata, baka may magalit naman sa akin dyan. Sabihin nyo naman, yan ba yung ina-idol nyo? Ang bastos ng buhanga? Normal lang naman yung mga binibigkas ko. Diba? Buti sana kung sinabi ko na, ay, tsupain mo titi ko. Kainin ko puki mo. Okay, yan ang bastos. Diba? Yan, hindi magandang intention. Pang ano yun, pang kawalangian yung ganun. Pero pag anak mo, oh, ano to? Siyempre, sagot ang anak mo, titi. Oh, kasi titi naman talaga yun eh. Nakaraming titi na ako.
Huwag na kayo magalit sa akin pag naggaganyan ako. Dahil hindi ko naman intention na mamastos eh. Dahil yun naman talaga ang ano dyan, word. Mas magalit kayo dun sa mga nagpo-promote ng sugal. Doon kayo magalit. Mga sikat na mga influencer, yung ibang mga idol ko na wala na, nag-promote na rin. Kaya sa akin, sabi niya, anong influensya mo ibibigay mo sa kabataan yan? Eh, basta sa bunganga mo. Ang dami kong naibigay na influensya, maganda eh. Doon sa mga sikat na sinasabi nyo, anong influensya mga pa yun? Tuturuan pagsusugal yung mga tao, mga bata. Ba, dami ko na rin nakain eh. Mainit pa rin yung aking kape. Boss, Manisal! Kape! Aga yung tata. Hi! Yung ibang mga binubusinahan ako mga kasword, mga nakakakilala siguro sa mukha ko. Hello. Hi. Kape. Baka meron kayong mahanap na na picture ko dito nung buhay driver. Marami akong picture dito eh. Dito sa area na to. Tambak ng pangarap. $6:10 na. Ito lang talagang ipinunta ko dito mga kasol, kaya natulog ako ng maaga kagabi eh. Dahil wala rin naman kaming wifi doon. Hindi kami makapag Netflix. Hindi makapag data. Walang wifi. So matutulog ka na talaga ng maaga. Last na lang. Kaya naisip ko kagabi, gusto kong magpandesal, magkape somewhere out there dito. Bala ko pa nga doon banda sa Kebyang. Baka may makita ako mga ganitong mga bench or mga bato doon na pwedeng upuan. Pero ito ang naisip kong maganda ngayon eh. Hindi. Relaxing kasi itong mga kasoberd. Alam nyo, pag ganito lang yung vlog ko, pero siyempre naka-vlog tayo dahil raw vlog tayo, pero masarap kasi sa pakiramdam na nandito ka. Hindi na mo yung ganyang tanawin na makikita mo, nagsawa na tayo sa dagat eh. Highway. Tapos may fog pa oh, mga fog ganyan. Yung nagtanong sa comment kung bakit daw ang laki daw ng mga bag ko, ito bigay lang din to. Dati pa, simula nung nag-umpisa ako sa social media, kung sino man yung nakasubaybay sa akin, mahilig talaga ako sa bag kahit walang laman yan. Nagdadala ako ng bag. Dati itim, malalaki. Ito kasi ito, ang ganda kasi nito. Yung aking blue kasi na bag nandun sa yung malaki, yung mahiwagang bag na blue.
nasa Mindanao eh. Kaya ito yung isa sa mga paborito kong bag, lagi kong sinusuot kasi maluwag sa ilalim, marami siyang pwedeng lagyan. Dati pa yan, kung sino man yung mga nakasubaybay sa akin na matagal na, napapansin niyo, mahilig talaga ako sa bag. Kahit walang laman. Minsan nga, umuwi ako na Subo dati. Ang laman lang ng bag ko, mas malaki pa nga dito yun eh, yung mga itim na bag. Ang laman lang ay cellphone, 1 piraso. Tapos na ako. Busog na ako, ang dami ko nakain. Pandesal. So, ang oras natin ay alas 6:15 na. Uwi na tayo. Ba? Ay. $6:15 pa lang. May vlog na ako. Ang lupit. Di ba? Nakakain-kain ka lang, nagpandesal ka lang. Nag-almusal ka na. Busog ka na, may vlog ka pa. Patawirin ko lang si bossing bago ako alis. Hindi pa nasikat ang araw, oh. Sana hindi pa nakabili ng pandesal yung mga sila Kuya Icar doon, Leia. Para marami pa to yan, dahil mga pandesal dito, may 1 balot pa. Hindi ko pa naubos ngayon 1 balot eh. Yun, ang dami ko nakain, may nakapito yata ako. Oh, diba? May nakakilala sa atin. Natawa sila dahil nag-aalmusal ako dito. Let's go. Dito tayo. Para nandun na tayo bago mag alas 7. Yung palang nadaanan ko dito kahapon, yung nasiraan ng mga kasaward, may mga nabasa ako sa comment, baka may mga nagsabi na parang mga criminology or mga sundalo, baka mga sundalo yun or baka mga pulis. Oo nga naman, kasi yung mga katawan nila talagang ano yun, no? Talagang para sila mga pulis or mga sundalo. Hindi ko na natanong eh, kaya shout out sa kanila, kila ma'am at saka sir. Sana okay na kayo dyan. Pero tingin ko nga, nireview ko yung aking vlog, baka nga mga criminology or baka mga pulis na talaga sila. Shout out ulit sa kanila. Uy, basa.
Dito yung tuktok ng Tagumpay eh. Pwede rin ako dito magkape bukas. Yan oh. Kaso ang dami nag-jogging ano. Wow. Ayun oh. Tuktok ng Tagumpay. Tambayan ko rin to eh. Ang problema lang kasi hindi mo na makikita yung view kasi mataas na yung mga puno dito oh. Yung mga halaman oh, hindi mo na makikita yung doon. Ang gaganda eh. Ang ganda nga ng dagat ngayon, kalamadong kalamado. Ano? Go. Wow, wow, ang ganda ng dagat oh. Kung daanan ko lang si Chari saglit. Gustahin ko lang bago tayo umuwi. Kaso tulog pa yun ngayon. Tulog pa yata mga yun. Oh, Chare. Tulog pa? Nge. Hello. Tulog pa, Chare? Ah, mamaya pang gising yan. Huwag mo nang gisingin. Sabihin mo, dumaan lang ako. Ha? Si papa mo? Papa mo? Tulog din? Sige, tulog muna kayo. Yan na kayo. Tulog pa yung natin isalbuhin mga kasawad. Bibigyan ko sana ng pandesal pero wag na. Magchat-chat naman sa akin yan. Matagal gumising yan. Alas 11 pa yan magigising. Yung tanghali. Lalo na dun, malamig dun. Uwi na tayo. Bibigyan ko sana ng pandesal. Baka makapasyal ako dun mamaya. Oo nga pala. Teka lang. Yung pandesal ko pala, 2 balot. Teka ko lang. Ay, iniisip ko isang balot lang eh. Binawasan ko na nga. Teka lang. Bigay ko na pala yung isa. Wala sa isip ko, 2 balot nga pala yun. Itlin, muna. Nag-almusal na kayo, hindi pa? Wala. May pandesal ako dito. Ha? Si BBL ako, tulog pa yun. Saan ba yung binawasan? Ito. Oh, pandesal kayo. Oh, gising na pala yan eh. Ito yung hindi ko pala bawasan. Sari oh, pandesal. Daan lang ako. Agaw nyo naman nagising yata. Ha? Oh, meron pa akong pandesal dito oh. Nag-almusal lang ako sa Kibyang. Ay nagkape. Tulog na kayo ulit. No, kain nyo ng pandesal habang mainit. Bye bye. Kailan ang uwi mo? Bukas? Ha? Bukas ka lang uwi? Linggo. Sa Lunes na nga. Bukas nga. Ano ba ngayon? Linggo. Di ba linggo ngayon?
O, linggo nga. Dito sa Arilocong Timex, linggo eh. Meron kayo ng Milo. Milo kayo. Hindi na kayo. May pera ka ba? Ha? Ang gastos mo ah. 30,000 na yung binigay ko sa'yo ah. Oh. Ito. Ano yan? Hansel. Teka, mayroon akong 100 dito eh. Kape. Ano ba yan ba? Ang dami mo mga ano sa may bulsa. Saan na yung 100 ko? Wala, nawala. Naku, pagbunot ko yun. Oh. 200 yung binigay sa akin. Ay! Hawakan mo na. Binayad ko pala sa pandesal. Ayun na lang pera ko. Teka lang, baka mayroon pa dito. Wala, mga battery ito eh. Wait lang, tingnan natin. Malay mo, may mahagila pa. Mga battery ito eh. Oh, yun oh. Ah. Ano yan? Yun. Papakit ka change. Ayun ito. Kasya na yan sa inyo. Ay, ito. Okay na yan, akin na yan. Balik mo sa akin yung sukli. Mamili ka, ito. Ay na. Yan na, bigyan mo sila. Hindi na ako Milo. Kasama na yung allowance mo yan bukas pag pasok ng school. Ay, hanggang bukas na pala yan. Dahil wala pala kayong pasok. Sige na. 500 lahat. Hanggang ano yan, hanggang 1 month. Sige na, habay na. Bigyan mo sila Chacha. Bakit? Bibili yun ang ano. Maglulugaw yun. Alright. Okay, ang oras natin ay alas 6. Alas 6. 35 na. At kailangan natin makarating doon sa Bukana bago mag alas 7. Bago mag 7, dapat nasa Bukana na tayo para makapagpandesal na rin sila doon. Pero sa tingin ko ay tapos na magpandesal yung mga yun. Right. Wow, ang galing mo. Nakakatakot yun ah. Ang dulas pa naman. Pabihirang buhay. That's really weird. Yung mga ganun mga sitwasyon mga kasoward, napapansin ko sa ibang mga nagbablog no, lalo na yung mga motovlogger. May mga ganyan eh.
na ano pa talaga yun, ipipilit pa nila yung mga karapatan nila kasi naka-vlog eh, tapos post sa Facebook viral, sila pa yung mababastuloy. Diba, pagka ganun motor, walang laban sa sasakyan talaga yan. Kaya kahit na sila man ang may kasalanan, kung hanggat kaya mong umiwas, hanggat may chance na umiwas ka para hindi magkaroon ng aksidente, umiwas ka na. Yan yung sinasabi na wag ipilit ang karapatan, no? Nasa LTO naman yan, nasa seminar naman yan, nasa by the book. Kasi katulad doon, no, kung ipinilot ko yung karapatan ko, hindi tama ako eh, o di nagkabanggaan kami, o di kasalanan ko, kahit na kasalanan niya. Ang labo ah. Kumbaga, hanggat may chance na makakaiwas ka, iwas ka na. Eh ako, barumbado din ako magpatakbo eh, pero pagka ganyan mga bagay na alam kong hindi obra, hindi ko na ipipilit. Ay ano, may misa ngayon dahil linggo. Diba? Maraming ganung maraming ganung eksena mga ka-sword, yung ipupo sa Facebook na videohan lang, tapos siyempre mga motovlogger, tapos kakaptionan kaagad na kamote rider, kamote driver, pero hindi nila naisip na may pagkukulang din sila, na sila tuloy napapahiya ngayon sa mga comments. At saka umuulan na, kaya naman kailangan nating magmadali ng bahagya. Excuse me. Nandun lang talaga yun. Meron pa akong pandesal. Sarap magkape doon. Maulan. Ang ulan. Maligo pa naman kami ni JJ ng dagat. Kaya lang, pag naligo kami ng dagat, mababasa siya sa ulan. Uy, kabayo. Uy. Hey, morning. Uy, ayuda oh. Mga ayuda ya, ayuda. Maulan! Maulan! Basa na tayo. Whoop! Excuse me! Excuse me! Mateo! Ikaw pala yan! Kaya nung bike yung dala mo? Kaya nung bike yan? Ha? Okay. Eh, may sa'yo? Ba't may isda kang dala? Ako, Sawawa. Sawawa ka na Macau? Layo naman! Ang galing ni Mateo. Galing pa ng Wawa yun na Macau. Nakatatlong isda oh. Ulam na yun. Oh. Wow, may ano ngayon, si 80. Si Ma'am at si Road. Si Ma'am Chris. Ayan na, ulan! Ang babango naman ng mga kadating to. Grabe, no. Amoy na amoy ko yung perfume. Pambihira.
Diyan ba kayo nag-aral? Saan? Si 80? Si 80? Ah, ang galing naman ng dalawang yun. Sana makatapos sila ng pag-asa. Ang hilo. No. Sana maka-graduate yung dalawang yun. Aral lang kayo mabuti. Malaki ang chance habang may pag-asa mag-aral. Dahil kami hindi nakatapos, kayo ang magtapos. Ah! Morning! Ah! Wala eh, first year college lang inabot ko, hindi ko para tapos eh. Kaya sayang, pero pinakamasaya talaga high school. High school ang pinakamasaya. Masaya na ako dahil natapos ko yung high school ko, na experience ko yung mga barkadahan, buhay high school. Yan. Walang tatalo sa high school life. Pare. Wah. Ang galing naman ni Mat ni ano, ni Angelo at saka ni Yolo. Pag nagsama sila ang dalawa, number 10 man. Pero ang galing. Ito naman si Ringo. Aga-aga eh. Kasi na kasi JJ. Yeah. Okay. O Ringo, karang ka dyan. Oh, bati na tayo eh. Tatahulan na pa ako. Uy, sayang si. Ikaw pala yan, sayang. O dito na. Daan ka na dito na. Ano ba? Dito na. Hindi hirap buhay yan. Atean mo? Nasa baba. Ay, ito ko may lagay susi ah. Nasa baba eh, maulan. JJ! JJ! Ligo tayo dagat? Ha? Ligo tayo dagat? Ha? Nagpandesal na kami, pandesal ako dito. Brum brum! Brum brum! Kayo gising mo lang? Brum brum! Hindi ako kilala no? Kanina pa ari gising eh. Alas 5 eh. Hindi mo ako kilala si Papa? Hindi. Sandara. Hoy! Shhh! Hindi ako nakilala. Papa, it's a prank. Naka-helmet eh. Oh. Pandesal. Gising na sila April? Ang ate pa na hindi ako kakain. Ha? Papa, ultrasound din ang kanyang. Ngayon? Oh. Bebe oh. Mainit pa yan. Ayan po. Yan. Pakibasa sa mo pa ha. Ay pala sa'yo be. Alright. Pero na halos maano mo sa isang itlog. Aga kong binili yan. 4:30 ko palang binili yan. Kaya pala tuyo. Jeje! Ligo tayo? Kaso maulan mi, mababasa kami. Oy, pagkasarap naman ang buhay mo dyan. Diyan ka para tulog sa bag ko. Ang sula dyan. Sasali dyan. Anong pangalan ng isa? Di ba si Lynette? Itong isa? Ayun si Lynette. Ito si Lynette. Itong isa? Sasa. Yung isa pa. Yung isa pa? Si Moira. Si Moira pala.
Linet, alis ka muna dyan. Ay. Ay, nako naman. Doon, dito ka, dito. Alis muna. Kukunin ko yung battery ko. Nako naman. Ano pa eh, yabang-yabang naman. Bebe, ligo tayo? JJ, In case daw na ligo tayo dagat? Ha, ligo na tayo? Tara. Sige, manaulan. Okay lang ba maligo? Malaulan? Oo naman. Maliligo na kayo. Dagat naman. Alright, maliligo tayo, bebe. Nagdagat. Sa next vlog. Hanggang ito lang muna. Bye-bye.